So, hello guys and welcome to another vlog. So, as you can see, nandito ako ngayon sa labas. Naglalakad-lakad guys dahil free time ko ngayon. Wala akong ginagawa. Kaya, buongiorno. Kaya naglalakad-lakad ako dito ngayon sa labas. Kaya ito, naisipan ko na din na mag-vlog at pag-usapan natin kung ano yung dapat pagyamanin, OFW ka man or hindi. So, maliban sa pera guys, of course, kailangan din natin pagyamanin ang ating kalusugan. As we all know, kalusugan natin talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kahit gaano pa man kayaman, kahit gaano man yan kadami ang iyong pera, as long as naapektuhan ang iyong kalusugan, wala. Marami na din naman siguro kayong nakilala or kilala ng mga famous celebrities, mayayaman na tao na nawala din dahil sa kanilang sakit kahit gaano man sila kayaman. Example lamang dyan, yung founder ng iPhone na si Steve Jobs, di ba? Ang bata pa niyang nawala dahil sa sakit na liver cancer. So, kahit gaano siya guys kayaman, is kahit papano, yes, may natulong yung pera na kahit papano is mapahaba yung kanyang buhay, pero yun nga, nawala din siya. So, yung isang Filipino celebrity din, siguro kilala niyo na din yan, na mayaman yung kanilang pamilya kahit siya mismo, at siya ay may sakit din at nakaratay lang din naman sa higaan. Yes, we cannot prevent it, but hindi natin talaga maiiwasan yung ganon. Pero as much as possible guys, na dapat talaga natin pagyamanin ang ating kalusugan. So ito lang ma-advise ko, especially kung may mga free time kayo, is maglakad-lakad kayo guys, kasi nakakatulong din naman yan para mag-burn ng calories at kahit papano is maunat-unat ang inyong mga buto-buto, and of course physical movements. Alam naman natin na dito sa abroad is hindi madali ang buhay. Minsan karamihan ng mga OFW is mahaba yung oras sa pagtatrabaho, kaya nakakalimutan nila ang kanilang health. Marami na din naman siguro kayo nakikita sa balita na sobrang tagal nila sa abroad, pag uwi nila, stroke, naka-wheelchair, bedridden, inaaway na ng kanilang mga kamag-anak na tinulungan kasi wala na nga silang pera at may sakit pa sila. Kaya guys, masasabi ko talaga na ito talaga dapat ang pagyamanin natin ng mga OFW, hindi lamang sa mga OFW, kahit sa mga normal lang. Kumbaga kahit yung mga ordinaryong Pilipino na din, ordinaryong tao, na dapat talaga pagyamanin natin ang ating kalusugan, kasi pag kalusugan na talaga ang tinamaan is wala talagang mangyayaring maganda kahit gaano man kadami ang pera. So ito nga guys, pag may free time kayo is maglakad-lakad kayo. Kung may time kayo, mas maganda pumunta kayo ng gym. At of course, palagi nyo ding alagaan ang inyong mga mental health, especially dito sa abroad. Alam naman natin lahat na kalaban natin dito ay lungkot, homesick, kaya alagaan din natin yan ang ating mental health dito. Kasi nakakatulong din guys yung paglakad-lakad sa labas, kasi parang nakaka-refresh siya ng mind or ng utak, kasi parang ibang environment na naman. And of course, maliban doon sa physical at mental health, is alagaan din natin ang ating, o tingnan din natin ang ating diet. Kasi guys, halos sa mga research na nakikita ko is malaking factor talaga yung diet sa pagkakaroon ng mga sakit. Of course, kung yung isang tao is mahilig sa mga fatty foods, usually sakit sa puso, etc. ganyan. Kaya guys, maliban sa physical, mental health is i-watch din natin or bantayan din natin ang ating diet. Kasi nga, isa din yun sa pinaka-importante. Kahit gaano ka ka-active sa fitness, kahit araw-araw ka mag-jogging, araw-araw ka mag-gym, kung hindi mo naman tinitake ang tamang diet, is wala rin, magkakasakit ka rin naman. Kaya yun talaga guys ang pinaka-importante. So hindi rin naman maiiwasan na magkaroon ng or kumain ng mga instant foods, kasi minsan masarap din naman kumain, pero guys, time to time lang, hindi yung araw-arawin natin. As we all know, dito sa abroad, yun talaga ang pinakamadaling
kainin, especially pag mahaba ang oras ng iyong trabaho, is yung mga instant noodles. Kaya as much as possible is iwasan natin yan para malayo tayo sa sakit. So guys, hanggang dito na lang. I hope na nakabigay ako sa inyo ng konting advice at tulong kung ano ang dapat pagyamanin natin, especially tayong mga OFW, yung ating kalusugan. So guys, kung meron kang gustong idagdag sa video ko na to, is mag-comment ka lang dyan sa baba at makatulong ka kung may kulang man akong nasabi. At kung nagustuhan mo yung video ko na to, is i-like at i-share mo na din. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, is mag-subscribe ka na at i-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong YouTube videos. So guys, magko-continue muna ako sa paglalakad-lakad. Malipas oras, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod.